Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Christine Campos at ngayon may bago naman tayong paksang tatalakayin sa araw na ito. Ito ay patungkol sa pagsusuri ng nobelang Filipino batay sa mga teoryang pampanitikan. So may 10 uri ang natatanging nobelang Filipino. So una nating tatalakayin ay tungkol sa Canal de la Reina na isinulat ni Liwayway Arceo. So, isinilang ang manunulat na si Liwayway Arceo noong ika-30 ng Enero, 1924 mula sa kilalang pamilya ng mga manunulat kaanyong sa daang Juan Luna at karugtong ng maikling lansangan ni Fajardo. So, ang Canal de la Reina ay isang pinakatanyag na nobela ni Liwayway Arceo. So, isang kilalang Pilipinong manunulat, kwantista at novelista. So, ang Canal de la Reina ay umikot sa isyu ng katiwalian at kawalang karunungan sa lipunan, partikular na sa larangan ng ari-arian at lipunang Pilipino. Ito ay tampok dito Senyora Tentay, isang mayamang babae na nakatira sa tabi ng Canal de la Reina, isang kanal o daang tubig na marumi ngunit dating maganda at maunlad. Siya ay kilala bilang mapang-abuso at sakim, lalo na sa mahihirap. Isa sa mga biktima niya ay ang pamilya de Los Angeles na ipinilit niyang paalisin sa lupang matagal ng kanila. So habang lumalalim ang kwento, ipinapakita ni Arceo ang pagkakaiba ng mga uri sa lipunan. Ang mayayamang pag-aangkin at mga mahihirap ay inaapi ngunit matuwid. Sa huli, nagkaroon ng pagbabalik ng katarungan at naipapakita ang kabutihan ay dangal at higit sa kayamanan at kapangyarihan. Yan ang maikling nilalaman ng nobela ng Canal de la Reina. Ang Canal de la Reina ay mayroong 30 na kabanata na tumatalakay sa mga isyong panlipunan na nagaganap pa rin hanggang sa kasalukuyan. So sa 1,000 na mga bahaging naglalarawan sa tunay na kalagayan ng mga mahihirap at mayayaman. Sa sariling bayan na ang mahihirap ay lalong nasasadlak sa kahirapan at ang mayayaman ay lalong umaangat sa buhay. So, narito ang mga teoryang pampanitikan ng Canal de la Reina. So, ang una na dyan ang moralistiko. Ito ay sumusuri at tumatalakay sa mga pagpapahalagang ginamit, pinahalagahan ang mga moralidad, disiplina at kaayusang napapaloob sa isang akda. So, ang imahinismo, umuusbong noong 1900 na nagpapatalas sa pandaman ng mga mambabasa at larawang diwa o imahe sa ikakaganda ng akda. So, ang feminismo naman ay tinitingnan na ang imaheng paglalarawan, posisyon at gawain ng mga babae sa loob ng akda. Sa word na feminismo, ito ay nagtatalakay sa mga babae. Dako naman tayo sa realismo. Sa salita pa lang ng realismo, ito ay isang realidad. Ito ay sumusuri o tumatalakay sa pagpapahalagang kinagamit, pinahalagahan ang moralidad, disiplina at kaayusan na napapaloob sa isang akda. So, ang realismo ay ito ay tumutukoy sa mga realidad o sa salita pa lamang, ito ay tumutukoy sa realidad ng isang akda. Marxismo o Marxismo. Ito ay nagpapakita ng pagtutunggalian o paglalaban ng dalawang magkasalungat na puwersa, malakas at mahina, mayaman at mahirap, kapangyarihan at naaapi. So, naiintindihan lang naman. Ang letter F, existentialismo. Ito ay binibigyan diin ang bahagi ng akda na nagpapakita ng mga paniniwala, kilos at gawin ng tauhan. Kung ano ang mga kilos ng tauhan sa loob ng akda. Letter J, naturalismo o naturalism. Ito ay nagpapakita ng mga pangyayari na katutulong ang mga piling salita at mga pahayag upang pagngingibabawin ito. H, arketipo or archetypal. Ito ay gumagamit ng modelo o huwaran upang masuri ang elemento ng akda na nangangailangan ng masuring pag-aral sa kabuuan ng akda.
So ngayon, dako na tayo sa mga ibong mandaragi. Ito ay sinulat ni Amado F. Hernandez noong 1969. Ito ay isang mahabang salaysaying hinahangad ang pagbabago at pag-angat ng kalayaang lipunan. Si Mando o Andoy Plaridel ang pangunahing tauhan sa nobelang ito. So, ang Ibong Mandaragit ay isang pinakatanyag na nobelang Pilipino na isinulat ni Amado V. Hernandez. Isang makata, manunulat at bayani ng panitikan. Ito ay realistiko at makabayan at itinuturing na kauna-unahang sosyo-politikal na nobela sa wikang Filipino. So, ang nobelang ito ay umiikot sa buhay ng magsalin, na siyang pangunahing tauhan. Siya ay dating herilya noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Pagkatapos ng digmaan, nakipaglaban siya sa bagong anyo ng pang-api, ang pagsasamantala ng mga mayayaman at makapangyarihan sa mahihirap. Sa nobela, ipinapakita ang katiwalian, kasakiman at kawalang katarungan sa lipunan matapos ang giyera. Pinili ni Magsalin na ipagpatuloy ang laban hindi sa pamamagitan ng armas kundi sa edukasyon at kamalayan ng mamamayan. Sa bahagi ng akda kung saan binasa ni Magsalin ang El Filibusterismo ni Jose Rizal, ay dito niya naisip na ipagpatuloy ang revolusyon ng Simon sa makabagong paraan sa pamamagitan ng pagmulat ng masa. Yan lamang ang kaunting pahapyaw sa ang Ibong Mandaragit. Ngayon dako naman tayo sa mga teoryang pampanitikan ng Ibong Mandaragit. So una na dyan ang Marxismo. Ito ang nobela na nagpapakita ng tunggalian na uri ng mamamayan at makapangyarihan laban sa inaapi at inaalipin. Sa realismo naman, tunay na kalagayan ng lipunan. Habang ang sosyolohikal, ang akda ay refleksyon ng lipunan sa panahon ng otoritarianismo o kolonyalismo at kapitalismo. Ngayon, dako na tayo sa panghuli kong parte. Ito ang dugo sa Bukang Liwayway. So, ang dugo sa Bukang Liwayway na isinulat ni Rogelio R. Sicat ay nagsasalaysay ng daigdig na kanyang kinamumulatan. Nailathala ito sa University of Philippines Press noong 1989. Ito rin ay isang nobelang agraryo sa pagtatalakay ng sulananing agraryo di kaya ay nagkasaysayan ng lipunang agraryo. Narito ang mga tauhan sa dugo sa Bukang Liwayway. Una na riyan si Simon. So si Simon ay may pagmamahal sa sariling bayan. Masipag, naging mayaman dahil sa tiyaga at pagpupursige. Habang si Eduardo naman ay kakitaan ng kahinaan ng loob, tahimik at minsay na nagpakamalang duwag. Totoong kaibigan siya ni Simon, ngunit naniniwala siya na sina Ador at Simon lamang ang pag-asa ng kanilang bayan o nayon at hindi siya. So, medyo mahina ang loob ni Eduardo. Siya ay takot. Ngayon naman si Ador. Si Ador ay nagsisilbi sa kanilang nayon sa paniniwalang matutulungan niya ang karamihan subalit nabigo siya. Naglugmok at nawala ng pag-asa subalit nanumbalik ang kanyang determinasyon dahil kay Simon. Mukhang na-inspire siya sa ginawa ni Simon kaya siya ay nagpursigi para sa kanilang bayan. Yan si Ador. Ngayon dako naman tayo kay Elena Regente. Si Elena Regente ay kaparihan ni Simon Alejandro Borja, kaaway ni Simon Tano at nilang mga magulang ni Simon. So parang si Elena Regente ay isang kontrabida sa nobela. So narito ang kunting pahapyaw sa Ang Dugo sa Bukang Liwayway. So ang Dugo sa Bukang Liwayway ay isang makasaysayang nobela ni Rogelio R. Sicat na kilala rin sa kwentong Tataselo at Impeng Negro. So, isa ito sa pinakamahalagang akdang Pilipino sa tumatalakay sa pakikibakan ng mga magsasaka at manggagawa laban sa pang-aapi at kawalang katarungan sa lipunan. So, ipinapakita sa nobelang ito ang madugong pakikibakan ng mga Pilipino magsasaka para sa kalayaan at sa katarungan sa panahon ng mga Hapon at pagkatapos ng digmaan.
Ang pangunahing tauhan si Mando Pladrel at ang dating grelya na lumalaban sa mananakop. Pagkatapos ng digmaan, nagbalik siya sa kanilang bayan na inaasahang magiging payapa. Ngunit natuklasan niya ang mga bagong lider at may-ari ng lupa at mga pagsasamantala rin, katulad ng mga dayuhan noong una. Sa halip na tumahimik, pinili ni Mando na ipagpatuloy ang laban, ngayon laban sa sariling kapwa Pilipino na nanang-aapi sa mahirap. Sa kanyang pakikibaka, ipinapakita niya ang kabayanihan, tapang at sakripisyo ng karaniwang tao para sa ikabubuti ng nakararami. Ang dugo ay sa pamamagitan ng sumasagisag sa sakripisyo, dugo ng mga bayaning Pilipino. Samantalang Bukang Liwayway ay sagisag ng pag-asa at bagong umaga para sa bayan. Yan lamang ang kaunting pahapyaw sa nobelang Ang Dugo sa Bukang Liwayway. So dako naman tayo sa panitikan sa Ang Dugo sa Bukang Liwayway. Una na riyan ang realismo. So ang realismo ay ang nobela ay nagpapakita ng katotohanan sa katayuan tulad ng kahirapan, karahasan, patriarkiya at tunggalian ng pamilya. Marxismo, nakatuon sa tunggalian ng uri ng kapangyarihan, bagamat hindi ito tuwirang tungkol sa class struggle tulad ng sa lungsod. Habang ang humanismo naman ay nakatuon sa dignidad, damdamin at moralidad ng tao. Ang kwento ay isang paglalakbay ng isang anak sa pagkilala sa kanyang sarili, sa kanyang nakaraan at ang kanyang hangarin sa mas makatotoong kinabukasan. Yan lamang po sa aking parte, naway may natutunan kayo sa mga aking binahagi sa araw na ito. Yan lamang po at maraming salamat.